Naranasan niyo na po ba yung kulang na lang sabihin sa inyo ng isang tao? Ayoko, no, hindi pwede. Dahil sa worry by napakaraming kondisyones nito para lamang sa isang bagay na hinihiling ninyo. Halimbawa, makikisabay lang naman kayo sa sasakyan niya. Pumayag naman. Pero pagkatapos ay sinabi, aga akong alis ha, may dadaanan nga pala ako ha, makalat nga pala yung sasakyan ko ha, okay lang ba sa'yo? Pero bago ka makasagot, sasabihin agad, ay, bawal kumain sa loob ng sasakyan ko, bawal magkalat. Bawal magkalat? Di ba nga makalat? Naglambing ka sa asawa mo, nagpapabili ka ng bag. Pumayag naman, kaya lang, biglang sinabi, bag na naman. Di ba, kabibili mo lang. Wala ka bang ibang mas mahalagang paglalaanan? Sigurado ka ba magagamit mo yan? Ay, meron nga pala tayong babayaran sa susunod na buwan. Wala pa yung bag, kinokonsensya ka na agad. O kaya, may hiniram ka, pumayag naman. Pero pagkatapos pumayag, sabihin sa'yo, hindi talaga ako nagpapahiram, nahiya lang ako sa'yo eh. Pero tol, sana ingatan mo, baka masira mo. Kailan mo nga pala ibabalik? Hindi pa nahiram, balik agad. Sabihin mo na lang ng no, hindi, ayaw mo. Maliwanag na, di ba? Pahirapan mo pa. Sinabi ko po ito as an intro sapagkat sa ating mga readings for today, sa first reading, sabi ng Panginoon, be holy. Maging banal daw tayo. Sa ating gospel reading, sabi ng Panginoon, be perfect. Maging ganap, kompleto, ganap, complete daw ang kabanalan natin. At hindi tulad ng kabanalan ng mga Pariseyo na napag-usapan natin last Sunday, kulang. Okay? So yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos, ang maging banal at ganap tayo. Pero kung titingnan mo kung papaano, mawiwindang ka. By the way, yung ebanghelyo para sa araw na ito ay karugtong ng mga gospel readings ng 2 linggo pang nagdaan. Beatitudes, natatandaan ninyo? So ito yung paraan kung paano tayo magiging banal at ganap. Tatandaan nyo, 2 Sundays ago, syempre hindi na. Yung mapalad ang mga pinag-uusig. Mapalad ang mga dukha. Yan yung mga sinabi 2 Sundays ago. Last Sunday ang sabi, wag daw tayong magiging marumi sa pag-iisip. Wag daw tayo magtatanim ng galit. Medyo mahirap yan. Ito mas mahirap. Yung ngayon, sabi, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kapag kinuha yung damit mo, ibigay mo pati palabal mo. Kapag pinapasan sa iyo ng 1 kilometro ang daladala niya, pasanin mo daw ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihiram, sa nanguutang. Huwag mong pahihenda, mapahirap yan. At lalong-lalo na, mahalin daw ang kaaway. Mas lalo nang humirap, Lord! Kulang na lang yata sabihin mo, ayaw ko talaga kayong maging banal. Ayaw ko talaga kayong maging ganap. Kaya ko kayo pinahirapan. But don't get it wrong, hindi ganun ang Panginoon. In fact, kung ito ay gagawin natin, mas magiging banal tayo. Mas magiging kumpleto ang kabanalan natin. Pag-usapan natin, isa lang, kasi konektado lang din naman. Yung unang sinabi, nasa unang dindig, napakahirap agad. Lalong-lalo na kung mali ang ating intindi. Sabi, kapag sinampal ka sa kanang pisngi mo, ibigay mo rin yung kaliwa mo. Hindi po pwede yan. Di ba napakahirap nun? Kung ganon ang iyong interpretasyon, yung paaapi ka na lang, yung magpapakatanga ka na lang, yung pagpapakamartit, hindi ganon ang sinasabi ng Panginoon. Remember, sinampal din si Kristo. John 18:23. Tatandaan niyo yun? Sinampal siya ng isang kawal. Ano ang naging reaksyon niya? Sabi ba niya, sampalin mo uli ako, please na, sige na. Hindi. Ano ang naging reaksyon niya? He stood his ground. Ang sabi niya, kung mali yung ginawa ko, patunayan mo. Pero kung tama yung sinabi ko, yung ginawa ko, ba't sinampal mo ako? He stood his ground. Hindi siya nagpaape. Pero, hindi siya gumante. Hindi niya sinabing, kung mali ang ginawa ko, patunayan mo! Hindi ganon. Basta, relax lang. Pero, he stood his ground. Dapat ganon. Kasi, kapag walang resistance sa evil, sometimes, it is more evil. Toleration yan of evil.
Father, I got that. Di ba sinabi nga, pag sinampal sa kanan, ibigay yung kaliwa. O ano yan? Nagpapasampal uli yan na. Ganito. Alam nyo kasi, nung panahon lalo ng ating Panginoong Hesukristo, ang tingin sa left hand ay unclean. So hindi ito ginagamit, lalo in public. Kahit for something as base as slapping another's cheek, hindi gagamitin niya. Laging kanan. Kahit hanggang ngayon, pansinin po ninyo, ang pare kahit kaliwete, pag nag-bless kanan. Kayo, yung iba sa inyo, pag nagbe-bless, Father, bless po. Inaabot ko na yung kaliwa kasi may ginagawa ako. May nang bamano sa kanan. Hihintayin mo pa yung kanan. Hahablutin mo yung kanan. Gusto mo kanan. Yun yung mentalidad, okay? And by the way, madalas talaga kanan. Okay? So, sa mentalidad dati, alis mo na yung kaliwa. Hindi ginagamit yung kaliwa. Eto ngayon, ha? Napagtanto nyo na ba? Ang sabi pag sinampal ka sa kanan, o sige nga, alisin mo yung kaliwa, ha? Art, para mas maintindihan. Brad, dito ka. Ito yung camera po. Tensya na, ha? Tiis lang, ha? Ito ka, tol. Ang sabi, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Paano kung masasampal yung kanan niya? Hindi nga ginagamit yung kaliwa. Naintindihan niyo po ba yun? Awkward yung sinasabi sa Ebanghelyo. Paano mo ngayon intindihin yun? Kanire. Kasi nga dati, pangkaraniwan ginagamit kanan. At most of the Romans were right-handed. Ang Romano, pag sinasampal niya ang kanyang equal, ang kanyang kapwa Romano, normal yung pagsampal. Kanan, hindi nga ginagamit yung kaliwa. Ganyan. Kanan. Ano tinamaan? Kaliwa. Hindi kanan. Napisngi nung tinamaan. Ganon sumampal ang Romano. Kasi equal kaming dalawa. Romano rin siya. Okay? Ang Romano, pag sumasampal ng hindi Romano, ng isang Hudyo na para sa mga Romano, remember, ang mga Hudyo, under ng mga Romano, na para sa mga Romano ay inferior. Nandito ka, dito ako, Romano ako, ikaw ay Hudyo. Pag sumampal ang Romano ng isang Hudyo, ganyan. Tinamaan yung kanan, pero sa papaanong paraan? Backhand. Hindi palad ng kanan. Matinding insulto yon. Bakit? Kasi sinampal na kita, nilait ko pa ang pagkatao mo. Sinasabi ko sa iyo, inferior ka. Wala kang halaga. Di ba double black eye yun? Kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoon palagay ko. Ine-exaggerate na niya. Umisip ka ng pinakamatinding pwedeng gawin sa'yo. Yun! Sinampal ka sa kanan, backhand! Nasaktan ka na, nilait ka pa, umisip ka, ganon, ka-worse yun. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang gaganti. Ganon. Father, pero ang sabi mo, stand your ground. Yes. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag sinampal ka ng backhand sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Pag binigay niya sa akin yung kaliwa niya, may discomfort na sa akin. Bakit? Paano ko siya sasampalin? Hindi ko po pwedeng i-backhand yan. Gamit ang aking kanan. Tatamaan, nguso, baka makagat pa ako niyan. Nakita niyo yung discomfort sa akin? So fighting stance na yun. Ibig sabihin, hindi fighting stance na kakasa siya. Binibigyan niya ako ng discomfort ngayon. Na para bang, sige, i-backhand mo ko ngayon. Kaya mo? Awkward yan. Mapipilitan ako kung sasampalin ko uli siya. Right hand, yung normal, sa level, sa ka-equal. So, ibig sabihin, hindi man siya gumante. Ang sinasabi niya sa akin, kung sasampalin mo ko uli, may I remind you, tao rin akong tulad mo. May dignidad din ako. Pagka-level lang tayo. Sige, sampalin mo kung gusto mo. Pero, bear that in mind. Tao, ako. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung bang standing your ground without being bad. Kasi kung yung masama, gagantihan mo ng masama,
Hindi mawawala yung masama. Pero kung yung masama, gagantihan mo ng mabuti, may tsansa na mawala yung masama. Kapag may ginawang masama sa'yo at ginantihan mo, remember, kaya nga inalis na ni Kristo yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi nagpo-promote ng violence yan. Sinabi yung batas na yan para limitahan yung paghihigante. Pag isang ngipin lang dapat. Pero bakit ayaw ni Kristo yan? May tendency tayong malakas na kapag tayo'y naghigante, mas matindi. Hindi natin nakokontrol ang ating paghihigante. So isipin mo, ginawang ka ng masama, gumanti ka ng masama. Yung ginawa mo mas matindi. Kung ikaw man ay tama at siya man ang mali, hindi niya marirealize na mali siya. Sapagkat ginantihan mo siya ng mas matindi pa, iisipin niya, tama nga yung ginawa ko sa'yo. You see? Tama nga yung ginawa ko sa'yo. At one point, nagkuhuli pa. Tama ba yung ginawa ko sa kanya? Niloloko siya. Pag ginantihan mo siya, i-confirm niya sa isip niya, tama yung ginawa ko sa'yo. Walang hiyakang talaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya napakahalaga ng hindi gaganti. Pero, stand ground ka pa rin. Standing your ground. Hindi ba yun ang sabi sa Proverbs 25:22? Kapag nagugutom ang kaaway mo, pakanin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Pagkakataon mo na, lasunin mo na. Hindi. Hindi yun ang sinasabi sa Proverbs 25:22. Ang sinasabi, pakanin mo talaga, painumin mo. In doing so, ang sabi ng Proverbs, you will heap burning coals on his head. Parang nilagyan mo siya ng nag-aapoy na baga sa ulo niya. Pagkakataon mo na, sunugin mo na. Hindi. Ang sinasabi ng Proverbs 25:22, pag ginawa mo siya ng mabuti sa kabila ng masamang ginawa niya, kinukonsensya mo siya sa ginawa niya. Nangyari yan kay David. Si David, ilang beses pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. At one point, sinibat siya ni Saul, hindi lang tinamaan. Ganon katindi. Samantalang walang ginagawang masama si David sa kanya. At alang exaggeration yan, basahin po ninyo yun sa Book of Samuel. Maraming beses. Kung ikaw, yun ang gagawin mo. Paglilingkuran mo pa ba si Saul? Hindi na. Baka nga patayin mo pa. Dumating yung pagkakataon. Nagkaroon ng pagkakataon. Si David napatayin si Saul. Binubuyoy siya ng mga kasama niya. Patayin mo na para mawala ng problema. Total, ikaw naman ang hari talaga. Naiinggit lang siya. Hindi ginawa ni David. Ang ginawa ni David, pumiraso lang siya ng konting piraso sa damit ni Saul. At sinabi kay Saul ganito, pasensya na kung pumiraso ako sa damit mo, pero ito'y para patunayan ko sa iyo. Napiraso ko yung damit mo na hindi mo nalalaman, kaya kanina kaya kitang patayin nang hindi mo namamalayan. Umiyak si Saul. At isa sa mga una niyang pangungusap kay David, David, ikaw ang tama, mali ako. Nakonsensya si Saul. Ang buti ng ginagawa mo sa kabila ng marami kong masamang ginawa sa iyo. Hindi mo pinagtangka ng aking buhay bagamat ibinigay sa iyo ni Yahweh ang buhay ko sa iyong mga kamay. Sabi ni Saul kay David, pambihira ka? Kakaunti lang ang pupwedeng gumawa niyan. See? Totoo naman eh. Bibihira ang pupwedeng gumawa niyan. Sabi nga po ni Pope Francis last year sa Angelus, may sermon yun, sabi niya, turning the other cheek is not the withdrawal of the loser. Turning the other cheek is an action of someone with greater inner strength. Ang magpatawad, ang maging civil pa rin, kahit sa mga taong nakasasakit sa atin, hindi gawain yan ng mahina, gawain ng malakas yan. Kung gawain lang ng mahina yan, lahat tayo kaya natin gawin yan. In fact, habang nagsisermon ako ngayon, iniisip mo, man, di ko kayang gawin yan. Di ba? Gawain lang ng malakas yan. Pinagpatuloy ni Pope Francis, turning the other cheek is overcoming evil with good, which opens a breach in the heart of the enemy. Sabi ni Pope Francis, kahit gaano katindi ang kasalanan sa iyo ng tao, maniwala ka. May kahit konti pa ring puwang ng kabutihan yan. At yung puwang ng kabutihan na yan, walang ibang makapagpapalaki ng puwang na yan, ng konting kabutihan na yan, kundi ang pagmamahal lang.
So wag mong sasayangin yung tsansa na makonsensya pa siya sa ginawa niya sa'yo. Wag mong sasayangin ang tsansa, lalong-lalo na kung ang nagkasala sa'yo ay hindi naman iba sa'yo. May pinagsamahan naman kayo. Hindi man dumating yung pagkakataong mapanumbalik yung dati. Maging civil man lang. Hindi yung magtatalikdan na kayo. Hindi yung isusumpa nyo na isa't isa. Hindi yung kahit reunion, wala nang pagsasama talaga. Hindi yung itatakwil mo. Huwag ganon. Kasi kahit paano mayroon pang chance, huwag mo sasayangin yun. Palutangin mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo yun. Tandaan po natin ang pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko. Isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, ba't tinakwil ko? Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag. Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po ba naisip? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawad daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Isipin niyo yun. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos, yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad, anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. God is like, nagpatawad ka, iba yung anak kong ito. Napakabuti ng anak kong ito. Iba sa lahat ng mga anak ko. Napag-usapan natin dati, 2 or 1 Sunday ago, yung love na, I love you so much. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang anak, this is my beloved son, in whom I am well pleased. I love him so much. Bakit ganun ang tingin ng Diyos Ama sa Diyos Anak? Kasi sobrang magmahal ang Diyos Anak. Nagkatawang tao na mamamatay pa para sa tao. Sobra yung ginawa ng anak ko. Yun yung parang sinasabi doon ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Kaya kapag tayo nagpapatawad, kapatid, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdo-donate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love him, I love her so much. Ganon din naman sa pamilya. Alam ng anak mo kung paano ka sinaktan ng asawa mo, yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, nagiging civil ka sa asawa mong nanakit sa iyo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. Alam ng magulang mo na napakawalang hiya ng ginawa ng kapatid mo sa iyo na anak niya.
Kaya nga minsan siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampun yan, kapatid mo yan, anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa'yo, anak. Siya pa nagsasabi, kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa'yo ng anak din niya na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang hiyaan ng kapatid mo sa'yo, sa isip niya o baka sabihin niya sa'yo, anak, iba ka anak ko. Alam ng anak mo kung papaano ka binastos ng asawa niya na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, nakita ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ako pinapili sa inyo. Sa kabila ng ginawa sa iyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin. Alam ng asawa mo, yung pang-aalipusta o panlalait na ginawa ng biyanan mo sa'yo. Alam niya yun. Yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, mahal na mahal kita. Iba ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa'yo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin. Salamat. Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin.